Good morning mga ka-Sweet Life. For today's video, tayo ay magha-harvest ng iba't ibang klaseng sile. Yes, dito syempre yan sa aking farm. At kung mapapansin nyo, taon-taon ay puro sile ang mas madami kong tinatanim kasi napakadami talagang variety dito sa Japan. At yun nga, ang ginagawa ng lola nyo, it's either ginagawa natin siyang chili paste ay fino-frozen natin at ginagawa natin sukang maanghang. Kaya naman nagtanong ako sa inyo noong last time sa ating comment section kung ano yung gusto nyo, kung may daldal ba o wala. Kasi minsan, feeling ko ba guys, napapagod yung bunganga na lola nyo at dahil sa sobrang kabisihan na rin siguro. Kaya minsan gusto ko na lang manahimik na habang namimitas ay mag-enjoy na lang kayo. Pero napapansin ko, mas marami talaga yung gusto ng chismis, ano? Kaya naman, ang gagawin ng lola nyo ay may chismis na lang ako sa inyo. Yung past na kwento lang to, no? Para lang may mga idea kayo. Kasi napapansin ko guys, marami pa rin talaga naluloko sa Pilipinas. Alam nyo ba nung araw merong computer shop ang lola nyo? At ikukwento ko sa inyo paano ako nagkaroon ng computer shop. Pero next time naman yun. So sa computer shop ko guys, napakadami kong kliyente. Kliyente talaga. Napakadami kong mga customer na nagchat-chat. At iba't ibang age sila guys. Merong mga 20s, 30s, may mga 60s, 70s. Grabe guys, kahit na mga 60s, 70s, nakikipag-chat sa mga foreigner para lang makakuha ng mga afam. Kasi kaya nagka-idea ang lola nyo kung ano ikukwento ko sa inyo. May nabasa ko sa isang forum or isang page na may nagko-comment doon na yung afam daw niya, nasa Hong Kong daw yata siya and then meron daw pinadalang package sa kanya sa Pilipinas. Nangako yata na magpapadala sa kanya sa Pilipinas at papakasalan siya, etc. So, nagbalik tanaw lang ako yung mga customer ko dati, mga naloko. So, ito yung isa sa mga kwento nila. Dahil, isa doon sa mga customer ko, meron siyang afam na foreigner, no? Tapos, sa picture niya lang siya nakakausap. At, nagbi-video call sila, guys. Pero, hindi nagpapakita yung guy. So, nakikita ko na lang lagi si Lola na tumatayo basta-basta dun sa tapat ng computer. Tapos bigla na lang nag-iikot-ikot na parang siyang nagbo-model-model hanggang sa napansin ko nga na may kachat nga siya. Pero friend ko naman lahat ng mga customer ko at kinakaibigan ko talaga sila. And then, so isang araw, sabi niya sa akin, meron daw pinadalang package sa kanya yung jowa niya, nasa Pilipinas. So sabi ko kaagad, huwag ka maniniwala dyan kasi baka mamaya bogus yan. And then, ang sabi sa kanya, yung nadala daw niya na bagahe ay worth malaking halaga. Tapos, ang nangyari, sabi niya pa sa akin, ang mga laman daw ng mga alahas, mga bag, at yung mga rilong mamahalin. Tapos paniwala naman si Lola na sabi niya nga ay kinakailangan niya daw ma-release yung bagahe at kinakailangan daw nung guy na magpadala daw siya ng 50,000 para ma-release daw yung bagahe dahil hinihingan daw siya ng tax. So doon pa lang guys, mag-iisip ka na, 'di ba, na bakit kaya niya magpadala ng mga mamahaling gamit pero yung 50,000 na pangbayad daw ng tax doon sa custom ay hindi niya ma-release. So doon pa lang magtataka ka na. So sinabi ko doon sa Lola na yon na huwag kang maniwala kasi bogus yan pagka ganyang hinihingan ka na. So, si Lola, kasi araw-araw niyang kausap, no? Dalan-dala talaga siya. Alam niyo guys, nagpupuyat pa yun talaga sa computer siya para lang makachat niya yung guy na yon. And then, sabi niya, kinakailangan niya nga ng halaga na yon para ma-release yung Kasi, ewan ko, pangako talaga sa kanya na uuwian siya at magpapakasal sila. Guard, nasa 60s na yon si Lola, no? Tapos, so parang nanay na lang din ang turing ko sa kanya. And then, ayun, pinangutang niya guys. Naghanap talaga siya ng pera na maibibigay dun sa guy. And then, after niya maibigay yung pera guys, ay hindi na nga naipadala pa yung bagahe. And then, ang sabi nga sa kanya, after napatanggap yung pera, 2 weeks na yung nagdaan, ay humihingi pa ng kasunod. Doon pa lang, sabi ko sa kanya, sabi ko, doon pa lang sa una pa lang, katakataka na yung pangalawa, hindi pa natanggap yung bagahe. Ibig sabihin, may something na yan, hindi mo talaga matatanggap yung bagahe. Kasi nga, hindi naman talaga kapanipaniwala yung ganong kwento. Alis talaga kung ikaw ay nadala doon sa sasabihin talaga sa iyo nung kachat mo. Kaya guys, ingat-ingat din tayo. Huwag tayo masyado magpapadala doon sa mga matatamis andila. At napakadami ko pang kwento. So, ito yung pangalawa naman guys. Isa naman siyang mga 40s naman siya. Tuwan-tuwa talaga siya guys dun sa kachat niya. At matagal na din sila nagchat-chat kasi mga nasa isang taon na rin mahigit niyang kachat yon. Ito naman parang tita-tita naman ang dating niya sa akin. Tapos ang kwento niya sa akin guys, paniwalang-paniwala siya. Nanalo ng loto yung guy naman na kwento niyan. So ang sabi sa kanya nung guy, pag nakuha yung premyo ay hati sila, 50-50 sila. Tapos uuwi ng Pilipinas and then magpapakasal din sila. Ganun din ang pangako. And then dahil in love na nga ang lola nyo. So hindi ako yun yung lola na sinasabi ko. Tapos ayun nga, dumating yung nagsalita na sa kanya yung guy na kinakailangan niyang bayaran yung plane ticket na pupuntahan niya para makuha yung panalo niya sa loto. Kasi galing lang daw yun sa travel. Kumbaga, nag-travel siya kung saang bansa. Tapos, doon daw siya nanalo ng loto. Tinry lang bumili ng loto doon sa bansang pinuntahan niya. And then, nanalo siya ng loto. And then, bumalik siya ng bansa niya. Nung nabalitaan niya nanalo siya, kinakailangan niya i-claim yung pera. Pero, wala daw siyang pamasahe, pambili ng ticket, papunta doon sa bansang yun. Paano siya nakapag-travel? Yun lang, naiisip ko na yun. Paano siya nakapag-travel
nag-travel tapos nakabili ng loto tapos wala naman siyang pang-claim para pambili ng ticket niya, 'di ba? Doon pa lang, tanga na lang maniniwala doon, guys, talaga. Kaya lang dahil concerned pa rin ako doon sa mga customers ko, talagang inaalam ko kasi yung mga kachat nila kasi nga nakakakwentuhan at chismisan ko sila. So sa akin sila nag-o-open kung ano yung mga dapat nilang gawan. And then sabi ko nga sa kanya, huwag ka maniwala diyan. Nanalo siya ng loto sa ibang bansa tapos pambili ng ticket wala siya. Syempre may mga kamag-anak din yan o anak o magulang na pwede niyang hiraman, 'di ba? Para ma-claim niya yung panalo sa loto. At yung laki ng halaga ng sinasabi niya ay possible na pautangin siya kasi nga syempre kapanipaniwala na kung mananalo ka ng ganyang kalaki, ipapahiramin kita tapos bibigyan mo pa ako 50%. O, di ba? Kaya naman eto na mga customer ko naman to ay paniwalang paniwala. Pero ako ang nagsasabi sa kanya at ipinakilala ko nga si nanay sa kanya. Nasabi ko, ayan si nanay, nabogus yan. Dahil nga nagkikita-kita din sila. So, pinakilala ko sa kanya si nanay no. Sabi ko, ayan, nabogus yan isang beses. Kaya wag kayo basta-basta magpapadala. So, ayun, hindi siya nagpadala, guys. Alam niyo ba, hindi na nagparamdam yung guy. Dahil alam na, hindi nga siya maluloko basta-basta. So, yun yung mga iingatan nyo. At napakadami ko pang kwento ng mga suki ko na ganyan din ang situation nila. Pero ang ginawa ng lola nyo, ako mismo sa sarili ko ay nag-imbestiga ako at ako mismo ang nakipag-chat o naghanap ng ka-chat. At alam nyo ba na wala pang Friendster, wala pang Facebook that time, kundi Friendster pa lang, Yahoo Messenger sa mga umabot dyan, kaway-kaway. So uso pa noon yung mga chat-chat, guys. Ang dali makakuha noon ng mga ka-chatmate. And then ang dami nagparamdam sa akin. So meron akong 7 inalagaan na chinachat ko para din masanay din ba yung lola nyo, 'di ba? Para maimbestigahan ko nga sila. So alam nyo ba, halos lahat sila iisa ang mga picture na pinapadala. Mga nakapang army attire. Ganun ang mga picture na ipapadala sa inyo. Pag once na yun ang pinakita na sa inyo, umasa na kayo lahat yan, ice ka. Tapos, gwapong-gwapo ka, syempre, dahil nakapang army attire. Tapos, ang pakilala sa'yo, general. O, diba, hindi ka ba kakagat nun? Tapos, napakagwapo. So, meron akong isang kachat na sineryoso kasi for how many months, ay nakita ko na parang ano talaga siya, yung seryosong-seryoso talaga siya makapagkwentuhan sa akin. Kinukwento niya na yung about sa family niya. And then, napadala nga daw siya sa ibang bansa kung saan ay may kaguluhan. At yung anak nga daw niya, kesyo namimiss niya na daw. At sobrang mahal na mahal niya nga daw. Dahil single parent siya, kaya nalulungkot siya. Ngayon, bigla na lang siya nag-open sa akin na hindi nga daw niya makontak suddenly yung anak niya. Kaya binigyan niya ako ng email address ng anak niya. Kung pwede daw ay kontakin ko at kamustahin ko. Dahil ang lola niyo advance mag-isip. So, syempre, sinakyan ko siya. Pero alam ko na fake yung sinasabi niya. Ginawa ko, kinontak ko talaga yung yung email address na binigay niya sa akin. At ang bilis nag-reply. Alam niyo ba, ang sabi ko lang dun sa mail sa akin ay nag-worry ang tatay mo sa'yo, kinakamusta ka at hindi ka nga daw makontak ng ilang linggo na. At alam nyo ba, ang nireply sa akin ng sinasabi niyang anak ay ganito, wala na po akong makain, pakisabi sa tatay ko at pinalayas po ako dun sa tiyahin ko na tinitirahan dahil wala na daw po akong sustento na maibigay. Kaya kinakailangan ko ng pera na padala ng tatay ko. At huminto na din daw siya sa pag-aaral at dahil wala na nga din siya makain, baka daw kung hindi daw siya magkakaroon ng pera dahil magiging palaboy daw siya. At magtataglamig na daw kasi. O diba, hindi ka ba naman maaawa nun kung ikaw ay Pilipinong maawain at aanga-anga? Siyempre, maniniwala ka naman agad. So, ang ginawa ng lola nyo ay sinakyan ko pa din. Pinadala ko yung email niya dun sa tatay niya para mabasa niya at ang drama ng tatay niya. Diyos ko, awang-awa daw siya sa anak niya at wala na daw makain. Pero hindi nga daw niya magawang makontak o yung bangko niya ay naka-shutdown at hindi niya ma-connect doon dahil nga wala daw internet. Tataka ko dun sa sinabi niya na walang connection, walang internet. Pero nakakapag-chat sa akin. Pero syempre ang lola nyo sakay pa din, no? Tinitingnan natin kung hanggang saan aabot yung aming conversation. Hanggang sa lumabas na sa bibig niya mismo yung salita, baka naman pwedeng padalan mo muna yung anak ko kasi talagang hindi ko siya mapadalan ngayon dahil nakahold ang sweldo ko. Tapos binigay niya kagad sa akin yung account number ng anak niya. Ganun kabilis, guys. Binigay niya talaga kagad sa akin. Sabi ko, sige, titingnan ko kung ano yung magagawa ko. Kaya ang ginawa ko ay piniim ko ulit yung email address ng anak na sinasabi niya. Since matanda ka na ay magtrabaho ka na lang at magbanat ng buto, lumabang ka ng patas para hindi ka umaasa sa iba at nanluloko ng kapwa mo. From that day, guys, hindi na nag-reply sinasabi niyang anak. Ganun din yung tatay niya, wala nang paramdam sa akin. O diba, kaya mag-iingat-ingat kayo dahil napakadami niya nagkalat sa internet. Hindi natin pwedeng asahan na lahat ng kausap natin ay totoo. Kahit pasabihin natin nagbibideo call yan pero walang mukhang pinapakita. Huwag basta-basta maniniwala. Kaya doble ingat at talasan ng pakiramdam, ganun din ang instinct, lalo na pag pera na ang binubungad sa inyo.